Hey, what's up mga kapugi, Malunggay Boy in the house. So meron na naman tayong commission DIY projects ngayon na gagawin. Ngayong araw na ito ay tuturo ko sa inyo kung paano gumawa ng frame ng canvas. It's a DIY project na kung saan hindi ito yung usual frame ng canvas na mabibili nyo sa market. Meron nagpagawa sa atin and ganito yung pagkakayari niya. Ayan. So naka-kanto mesa siya. Usually kasi yung iba magkadugtong lang siya na parang ganito. Ayan. Square tapos magkaganto lang siya. So dito ay tuturo ko sa inyo kung paano siya gawin step by step. Ano yung mga kailangan natin. Bali, ang gagawin pala natin na ganito ay 200 pieces. Ang size nito ay 8 by 10 inches. Ito, dito lang. So 8 by 10 inches. So, ayan. 10 by 8. Yung ano niya, lapad niya. Ayan. So, alright. Lalagyan to ng canvas para gamitin sa painting ng mga bata. Okay? So, ano pang hinihintay natin? Tara! So, una gagamit tayo dito ng hand gloves o guantes. Meron tayo ditong martilyo, gun tacker, eye protector, papel de liha, pliers, skwala, marking knife, pencil o lapis, and syempre yung ating pangkat. Ang gamit ko dito, angle grinder na meron siyang pangkat ng wood, at syempre Hitachi ang brand niyan para matibay. Hitachi, baka naman napakatagal ko nang gamit yan. Una sa lahat, kailangan set up muna natin yung ating cutter, yung ating angle grinder na mayroong mounting na ganito. Nilagyan ko lang siya ng saw blade. So at this point, sinusukat ko yung kahoy natin na gagamitin and ginagamitan natin ng skwala kung tama na ba yung angle niya, para pag nasubukan na natin na tama yung cut niya, dire-diretso na tayo, hindi na tayo papalit-palit pa ng setup. So kung tama ba yung, kung 45 degree ba siya, and then at the same time 90 degree ba naman yung angle niya, kaya kailangan perfect square naman siya pag kinat natin. At the same time, nakaslant din siya para pag pinix na natin yung ating frame, talagang eskwalado. Yan. So tinitingnan natin kung sakto ba yung blade niya dun sa base ng ating pangkat. Kaya dito ilang beses ko din siyang tinitingnan at sinusukat. Okay, so at this point gusto na nating i-try na mag-cut. So gamit ulit yung ating skwala, susukat tayo at lalagyan natin ng guhit ng paslant. Hindi ako dito magkaigi kasi pinipili ko muna yung makinis na part para pag finix natin, madali na ding mag-polish later, kasi lalagyan natin yan ng staple wire gamit yung gun tacker. So yan, meron na tayong marka kung saan yan ay 45 degree, and then itatapat naman natin yan dun sa ating saw blade. Okay, yan, at sa palagay ko ay tama na nga siya. So para hindi ako mangalay dito, mangawit ng pag start ng ating grinder, naka-start na talaga yan, gumamit lang ako dito ng extension na merong push button, and ayun, smooth na smooth, napakabilis ng cut natin. And then susubukan naman natin ito ngayon kung tama ba, tinamaan naman niya yung may guhit, and tinesting natin yung kaputol. So para mas makasiguro tayo ay tinanggal ko muna dito yung labis gamit yung aking marking knife. Lagi yung matalas. Gagawin ko dito, lalagyan ko muna siya ng
staple wire gamit yung ating gun tacker, at pagkatapos tetestingin natin kung yung corner niya ay saktong-sakto sa ating skwala. So ang gamit ko dito na gun tacker o yung bala ng gun tacker, yung T50, yung may ngipin, para sure na makaka-penetrate siya sa kahoy. Yan, meron kasi ibang bala na flat lang, and yun, testingin natin. Yan, kailangan walang clearance, smooth na smooth, lapat na lapat yung corner, para pag ginawa na natin yung frame, perfect na square talaga siya, o yung kwanto niya ay skwalado. At sa point na to, dire-diretso na yung ating pagkakat dahil maayos na yung setup ng ating cutter. Yun, no. So gagawa lang tayo dito ng dalawang 8 inches at dalawang 10 inches dahil 8x10 yung frame na pinapagawa sa atin. Tapos ay lalagyan na natin siya ng stapler. Yan, tigalawa para hindi masyadong magalaw. Minsan hindi mo mape-perfect yung pag pagtatake, kaya nakakailang ulit din ako. So at this point, ano lang naman to, para lang siya ay kumapit, kasi dodoblehan pa natin yan ng pako na 1. Yan. So initially ganito ang magiging itsura niya, at pagkatapos gagamitan na natin siya ng pako. Naubusan pa pala ako ng bala dito. Yun. And chinek ko ulit kung lapat na lapat ba yung mga kanto. Yun, okay. So ngayon papakuan na natin. Tigda dalawang pako yan. Bali, isa dun sa kabilang dulo, tapos yung katapat papakuan din natin para sure na matibay, hindi aalog, hindi maghiwalay, kasi pag binanat na yung canvas dyan, uunatin talaga yun. Ngayon pag mahina yung frame natin, pwede siyang maghiwalay. Yan. Sa mga ganitong project, kailangan medyo matyaga ka, maingat din syempre. Kaya lagi akong nakagwantes kahit na hindi na magkapares yung guantes natin, kasi every time na gumagawa tayo, lagi tayong gumagamit nito. Yan. Yan, so nagawa na natin yung bawat magkatapat. Then yung pinaka final natin, ipapolish na natin siya. So dito sa side na to, walang staple wire, so napakadali lang, sobrang smooth. Ito yung magsisilbing likod ng ating, o baka harap ng ating canvas, kaya kailangan makinis na makinis. And at the same time, ayun na, sinisimulan na rin natin dun sa part na mayroong gun tacker. Hindi naman yun maapektuhan dahil just in case na magnipis yung part na yon, may support na tayong pako. And yan, napakakinis na nun. Yan, para hindi rin maging hindrance yung mga tabihan niya. Baka mamaya masalugsog kayo, kung alam niyo yung ibig sabihin nun. At yan yung ating finished product. So thank you for watching.